aming kabunyan. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng modernong panahon, may mga lugar na patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating pinagmulan. Ngunit sa pag-usbong ng modernisasyon, naitanong namin, paano nga ba napapanatili ang mga ganitong heritage sites sa gitna ng pagbabago? Bilang bahagi ng aming dokumentaryo sa asignaturang Heritage Tourism, nagtungo kami sa Apalit upang tuklasin at maunawaan ang kahalagahan ng mga pisikal nitong pamanang kultural or tangible cultural heritage. Dasayan, tulungan sa aming kabunyan. Unang destinasyon namin ay ang munisipyo ng Apalit, kung saan plano namin magsagawa ng panayam para sa aming dokumentasyon. Pagdating namin bandang alas 12:40 ng hapon, dumiretso kami sa Tourism Information Desk upang magtanong kung sino ang maaari naming ma-interview. Gayunpaman, sa aming isinagawang pakikipag-ugnayan, nagkaroon ng kalituhan kung sino ang nararapat na taong maaaring makapanayam. May ilang nagtuturo sa tanggapan ng turismo, samantalang ang iba naman ay nagsasabing na sa ibang opisina ang dapat lapitan. Dahil sa kakulangan ng agarang pagtugon at maayos na koordinasyon, minabuti muna naming ipagpatuloy ang pagbisita sa mga heritage site ng Apalit upang makalikom ng impormasyon mula mismo sa mga aktwal na lugar. Isa sa pinakamahalagang heritage site sa Apalit ay ang St. Peter the Apostle Parish Church, isang simbahan na sentro ng pananampalataya at kasaysayan ng mga Apalitenyo. Habang pinagmamasdan namin ito, naitanong namin, ilang henerasyon na kaya ang nakasaksi sa kasaysayan ng simbahang ito? Nandito po tayo ngayon sa may St. Peter the Apostle Parish Church o mas kilala bilang Apalit Church. Ito ay isa sa pinakamatandang simbahan sa buong bayan ng Pampanga. Dinarayo ito ng maraming mga deboto sapagkat nandito ang pinakamakasaysayang imahe ni San Pedro at sa relihiyosong tradisyon ng bayan ng Apalit. Taon-taon, patuloy itong dinarayo ng mga deboto, lalo na tuwing kapistahan, bilang patunay na nananatiling buhay ang pananampalataya ng komunidad. Hindi lamang mga gusali ang bumubuo sa kultura ng Apalit, kundi pati na rin ang kanilang ilog, ang Pampanga River, na naging saksi sa maraming tradisyon at selebrasyon. Dito rin namin naitanong kung paano nagiging bahagi ng pamumuhay ng mga tao ang ilog, bukod sa pagiging isang likas na yaman. Isipin wag sana ang sarili lang. Isa sa mga kilalang pagdiriwang dito ay ang Fluvial Festival, kung saan makikita ang makukulay na bangka na dumadaan sa ilog bilang bahagi ng selebrasyon ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga tao. Salubungin ang kinabukasan.
Matapos naming libutin ang iba't ibang heritage sites, bumalik kami sa munisipyo ng Apalit bandang 3:00 ng hapon upang subukang muli makakuha ng panayam. So ayun, papasok na po kami sa may Municipality of Apalit. Try natin mag-ask if may available tourism officer pa ba. And if wala naman, try natin mag-ask sa mga locals. Sa pagkakataong ito, kami ay ginabayan ng isang staff mula sa information desk papunta sa likod ng munisipyo kung saan matatagpuan ang opisina na maaaring makatulong sa aming pananaliksik. Dito namin naisip, sa ganitong proseso ba mas lumalalim ang pag-unawa sa isang lugar kaysa sa isang mabilis na interview lang? Dito namin nakilala si Mr. Jed Yutok, Municipal Information Officer ng Apalit, na pumayag na magbigay ng panayam. Siyempre, unang-una, lalo na malapit na yung piyesta dito sa Apalit. Sa June 2030, ang pinakamamahal natin St. Peter Parish, The Ruins. Dito sa Tabuyok, meron tayong The Ruins dyan. Meron din tayong yung Casa Solipenya dito sa Sulipan, kung saan meron heritage site doon. Pagmamayari yun ng private owner, private individual ang may-ari nun. So doon dati ang nag-i-stay yung mga nung panahon ng Kastila. Pinakakilala talaga ang Apalit sa Apong Fluvial Festival. Fluvial, ibig sabihin water festival. So meron tayong festival dito, ginaganap natin to ng 3 days, June 28, 29 and 30. Maraming tao bumibisita dun kasi lahat ng barangay sa Apalit hindi ka pwedeng hindi mabasa. Sa 3 araw na yun, basaan talaga yun. Tapos si Apong Irong, nililibat siya sa ilog gamit yung iba't ibang design ng mga bangka na Diyan po sa Pampanga River. Pampanga River na. Doon po siya pinapara. Tapos after sa ilog, dito naman sa daan, sa iikot siya sa mga barangay sa mga barangay sa Apalit. Ang LGU naman, meron naman yan laging budget para pangalagaan at i-preserve yung ating heritage site nga, itong St. Peter. Kung di ako nagkakaramali, every year nagbibigay o naglalaan ng LGU ng 1 million pesos para i-preserve yung ayon kasi renovate din yan eh. Pinipreserve yan. Yung mga places po ba na yun, nagpo-provide po sila ng business or specific opportunities po na pwedeng makuha ng mga tao sa barangay niyo? Well, indirectly, yes. But directly na, no? Indirectly, yes, kasi ang mga heritage site natin na yan, ito yung buhay na pag-asa kasi po. Kapag nakikita ng mga Apaliteño at ang mga pumupunta dito, nabubuhayan sila na nakikita nila na yung kanilang pagiging reliyoso, yung kanilang kung saan sila nanggaling, anong kultura nila, yung pagkakakilanlan nila. Pero amongst opportunity, hindi katulad ng ibang bayan ang Apalit. Ang ibang bayan kasi meron talaga silang tourism structures. Tulad sa Bacolod, meron silang The Ruins. So directly kumikita yung mga tao doon kasi meron silang binabayad. Pagpasok mo doon, pagpapasok ka sa The Ruins, meron kang entrance fee doon sa Bacolod. Okay? Meron doon. Pero dito kasi libre ang pagpunta. Libre kang pupunta dyan, libre kang magpipicture dyan. Pero bakit ko sinabing indirectly? Indirectly kasi kapag pumunta dyan yung mga turista, lalo na kapag bisita iglesia, o kaya naman kapag piyesta, lahat nandyan eh. Ilang libong tao ang pupunta dyan. So yung mga tao na may mga tindahan sa paligid, syempre bibili yan, magugutom yan. So yung mga yun na bumibili, yung mga turista bumibili sa paligid, indirectly, kumikita talaga sila dahil sa heritage site natin na meron doon. Dinadayo talaga yung mga yun. May mga season lang, hindi siya every day, hindi rin siya every week, may mga season lang. Halimbawa, tuwing piyesta, tuwing mahal na araw, tuwing linggo, may mga seasons lang siya, hindi siya regularly. Siyempre, mahalaga na malaman natin kung saan tayo nagmula, kung saan ang pagkakakinagdan natin. Hindi natin kayang mahalin yung sarili natin kung hindi natin alam kung saan tayo nagmula. So sa mga kabataan, gusto man ang social media, gusto man ang mga iba't ibang mga modern statue, mga modern na pinupuntahan nila ngayon,
iba pa rin yung pag nakita mo yung mga nakaraan, history, no, yung mga facts behind the structure. At yung heritage site natin ngayon, doon magpapakita, doon mabubuhay yung ating pananaw kung saan tayo nagmumula, kung ano ba ang nakaraan natin, kung bakit ba tayo nandito. Kaya yun, kinakailangan natin yung pangalagaan upang maipasa pa natin ito sa mga susunod na generation. Dahil kung hindi natin ito maipapasa, well, it's worst thing na yun na hindi natin makikita kung saan talaga tayo, kung ano talaga ang kultura at pagkakakilanlan ng isang kapalitan. Yeah. Mahalaga siya dahil sumisimbolo siya ng pagkakakilanlan, kultura, history ng isang bayan, ng mga tao doon kung saan nakatayo doon. Pangalawa, economically, nakakatulong siya dahil pinapasyalan at pinupuntahan siya ng mga turista directly ay meron siyang economic benefit sa bayan at sa mga taong nakapaligid dito. At pangatlo, dahil ito ang heritage site na ito ay isang kayamanan na maituturing dahil hindi naman lahat ng bayan ay merong heritage site. Alam naman natin, ang mga heritage site na yan, diyan nagmula ang mga mahalagang mga pangyayari, hindi lang sa bayan kundi sa buong Pilipinas. So yan ay nagre-reflect kung gaano kayaman ang kultura ng isang bayan. Is there any challenges affecting the preservation of these places? Yes, of course. Maraming mga challenges yan. Una, wala na yung mga gamit na originally. Saan mo ba ito aangkotin? Saan mo ba ito kukuhanin? Paano? Practically syempre kapag mga luma na yan, mga bago na yung mga natin, ginagamit na yun sa pag-build ng mga structure diba? Pangalawa, of course, hindi naman kasi lahat ng tao mapupush natin na mahalin at i-preserve, no? Yung ma-preserve yung lugar na yun. So may mga challenges talaga na di natin maiwasan tulad na yung mga parts na yun. At yung pag-please sa mga tao kung paano nila mahalin at protektaan kung ano ang meron sila kasi madalas kung ano meron ka, hindi mo nakikita yung malaki. So mahirap ipaintindi yun sa lahat ng tao. Yes. How does the local government po or community help protect these heritage sites po? Ang LGU Apalin kasi at ang church, hindi katulad, di ba sabi nila dapat magkaiwalay ang church tsaka ng gobyerno. Pero mali Dito kasi sa LGU Apalin at ang church ay magkasama, magkatambal yan, no? So dito, nagkaperong partnership, no, kasulatan ang church at saka LGU na Apalin. Every year meron niyang nakaalat na budget dito. So hindi ako nagkakamali, meron 1 million na nakaalat ang LGU Apalin na ibinibigay, donate sa ating St. Peter Apostol Parish upang makatulong ito sa pag-preserve ng ating minamahal na simbahan. Katulad natin mga kabataan, katulad ng mga kabataan, di ba? So, maraming paraan. Una, mahilig na kayong gumawa ng mga videos, di ba? So, kung nagkakaroon tayo ng awareness, yung mga videos na ginagawa natin, i-share natin ito sa iba. Pinapakita natin na gaano kaganda tong heritage site natin. Nagkakaroon ng knowledge yung iba na puntahan nito. At pagpunta dito, meron silang aware sila na ay, napakaganda to, nakita ko sa video, hindi ako dapat magkalat dito, hindi ko dapat sirain to. So, ang kinakailangan lang naman natin, information dissemination Pero sa information dissemination na yun, kailangan ma-share natin bilang kabataan, lalo sa social media, in the right way. Kasi kung ma-share natin yun in the right way, tulad ng paano i-preserve ito, ibahagi natin, gaano maganda ito, at kung saan ba ito nagmula, at kung ilang taon na ito, tingin kung na-share natin yan, mailipat natin sa ibang kabataan, malalaman nila yung halaga at importansya ng isang structure, no? Kasi yung structure na yan, sabi mo, hindi lang yan na sumisimbolo sa pagiging heritage site, kundi napakalagang papel niyan sa history ng Pilipinas, hindi lang sa bayan. Isa yung kayamanan na mainuturing para sa atin. Ang pagbisita namin sa bayan ng Apalit ay hindi lamang simpleng dokumentasyon.
kundi isang paglalakbay patungo sa mga kwentong matagal nang nakaukit sa lupa, sa ilog, at sa mga estrukturang tahimik na saksi ng kasaysayan. Sa bawat heritage site na aming napuntahan, unti-unti naming naunawaan na ang kultura ay hindi lamang nakikita. Ito ay nararamdaman, isinasabuhay, at ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang Apalit ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay isang buhay na alaala ng nakaraan. Patuloy na humihinga sa kasalukuyan at tahimik na humuhubog sa hinaharap. At sa pag-alis namin sa bayan, isang tanong ang naiwan sa amin sa gitna ng katahimikan. Paano natin mapapanatiling buhay ang mga ganitong pamana bago pa tuluyang mawala sa ating alaala? tayo sa lubungin ng kinabukasan. Hawakan ng aking kamay, sabay abutin natin ang